Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin sa ating mga kapatid sa iba't ibang relihiyon. Kamusta kayong lahat? Inshallah, nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about Risa pa rin. Doon pa rin tayo kay Risa. Huwag natin siyang tigilan, di ba? Bakit? Ba't nga ba ako gigil na gigil sa kanya? Kasi alam niyo kung bakit? Kitang-kita sa mga kumpas ng kamay niya kung gaano siya kasinungaling. Risa! Di ba, naalala mo ba yung manifesto? Madami nagtatanong sa akin ba't daw hindi ko pa inilalabas ang video o ang mga proof. Girl, okay, para sa mga nagtatanong sa akin, inilabas ko na. Naandyan sa videos ko, okay? Hanapin yung manifesto ang title. Naandyan, okay? Ngayon, itong lumabas na testigo na to, sinasabi nakatahip daw kasi ang mukha, gano'n. Ba't ngayon nakalabas na daw ang mukha, tanim testigo daw, gano'n. Nasisira daw credibility ng kanyang opisina. Excuse me, Risa, matagal ka ng sira. Wala ka namang dapat na sabihing sinisira. Talagang sirang-sira ka na. The moment pa lang, okay? The moment pa lang na pumasok ka dyan sa politika, sira ka na. Lahat ng politiko sira agad pag pumasok sa politika. Alam nating lahat yan. Bakit? Kasi kahit gumawa ka ng tama para sa paningin ng mga bashers, mali pa rin. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao gusto ka. Katulad ko, dati gusto kita eh. Kaya lang, nung tinatado mo mga Duterte, ayoko na sa'yo. At, nung nalaman ko pa yung sa manifesto, mas lalong ayoko na sa'yo. Bakit nga ba kasi ngayon ako nanggigigil sa manifesto? Kasi, hindi nila ako pinapansin. Gusto ko magpapansin. Oh, gusto niyo marinig yun, di ba? Laging sinasabi, papampam ako. Oo, bakit? Gusto kong iparating sa inyo na talagang papampam ako. Gusto kong mapansin ako. Bakit? Kasi kayong mga Pilipino din ang magbe-benefit dito. O, naintindihan nyo na. Ay nako, kasi ganito yan, di ba? Ang dami-daming tao ang sinira niya na buhay. Ilang tao ang in-include niya, ang in-involve niya dito sa kasong Pogo. Pero ito lang ang question ko. Madam, nung ibinigay sa'yo, ipinasa sa'yo itong manifesto na to, bakit itinago mo? Bakit hindi mo pinansin? Ba't hindi mo nilabas sa media? Samantalang ang dami-dami mong kuda. Ang tanong, Yumi, paano mo ba nakuha lahat? Ganito yun, guys. Sabi ko nga sa inyo, may istorya ako doon sa immigration. Okay? Meron akong mga moment doon sa immigration na andyan din sa videos ko. Panoorin nyo kasi. Hindi yung panay kuda lang. Manood muna kayo ng mga ng mga video ko tungkol dyan sa immigration. Andyan, sunod-sunod yan. Panoorin nyo lahat yan, nakalathala. Ngayon, ang dami-daming pinagbibintangan tao na nagbigay sa akin. Pero guys, sa tingin nyo ba, isang simpleng immigration personnel lang ang magbibigay sa akin nun? No, hindi. Nakuha ko yon sa isang mataas na posisyon na tao sa loob ng immigration. Bakit niya ba binigay sa akin? Eh siguro kasi ayaw niya dun sa nakaupo sa Clark. Alam niyo yung logic lang yan eh. Huwag na nga tayong magplastikan. Huwag na tayong makipagplastikan. Nung nakita niya kasi na binabakbak ko tong Clark International Airport na to, doon siya nag-reach out sa akin. At sinabi niya na, pwede ba tayo mag-usap, ganon, ano daw bang nalalaman ko tungkol dito sa immigration, pero napanood niya na daw lahat ng experiences ko nga sa immigration. So sabi niya lang sa akin, can I trust you ba? Sabi ko, yes, hindi ko ilalabas ang pagkatao mo. Oh, ngayon, ito ang eksena. March 2022, nung dumating itong mga Pogo na foreigner. Okay? Ayun ang full. Ito na yung exact information. March 2022, dumating ang mga foreigner here in the Philippines. Ngayon, pinatakas. What I mean sa pinatakas is, pinaalagwa. Okay? Pinapasok. O, yung, alam mo yun, yung pinadaan sa border. Pinadaan sa border na walang hininging mga requirements, basta ito na ang pera, kada isang tao, ayan, tatakan nyo ito. 3 aircraft yan, okay? 3 aircraft yan, na ipakita ko na din naman dun sa video ko kung anong flight yon at meron na din nag-receive doon, di ba?
Ngayon, lahat ng yun nagtatrabaho, napapasok sa Pilipinas, tatakas sa Pilipinas, ibig sabihin, sorry I'm not so good in Filipino. Pero, wow, English yan, Yumi. Pero ibig niyang sabihin no, pinatakas is pinadaan sa border. Yan, pinadaan sa border ng immigration. Yun. Ibig sabihin, lahat yun, 600 people of foreigners, bigla-bigla na lang pinaalagwa ng immigration clerk from Hanoi to Clark International Airport hanggang sa Manila. Ganon ang naging eksenahan. Pinakita ko na yan sa video, panoorin nyo. Nilahad ko doon. Ang nakalagay na trabaho, Customer Service Representative. Guys, ang hirap-hirap ng mga trabaho, kung makakuha ng trabaho dito sa Pilipinas. Pero bakit ito? 600 foreigners, ha? Agad-agad pinapasok. Okay, Yumi, binubuksan mo yan. Panahon pa ni Tatay Digong. Okay, March of 2022, wala pong issue dito. Walang kaalam-alam ang Tatay Digong dito. Kasi ang nagtatrabaho dito is immigration. Sila. Meron na silang mga kontak-kontak na, oy, may darating dyan, ganun. At paalis na kasi March 2022. Diba? Si Tatay Digong, busy na. At magsisimula na din mangandidato itong si PBBM. Oo, walang sisisihin dito na presidente. Ito ay involved lang ang Senado. Bakit? Ba't ko sinabing involved ang Senado? Kasi, di ba sila ang nag-open ng case ng mga pogo. Pero ang question nga dito, bakit hindi isinama itong 600 na foreigners? Di ba? Na pinapasok sa International Airport ng Clark. Hindi na siya inukil-kill. But instead, in-stop. Cannot. Anong meron? Anong meron, Risa? Di ba? Kasi, ang tanong nga dyan, Risa, bakit mo nga in-stop? Bakit hindi iyan ang inilalabas mo? Ito malinaw na evidence. Ako nga merong copy eh. Sa'yo ibinigay ang copy pero dinedma mo. Bakit? Kasi bakit? Mag-friend kayo, no? Yan. Tapos nasabi ko sa inyo. Hey guys. Si Risa, pinasahan siya ng manifesto. Okay, pinasahan siya ng manifesto nang nag-report sa kanya. Itong head nga daw ng Clark, may mga pinapasok na pogo employees. Anong ginawa niya? Wala na. Okay, kailan nangyari to? Last year. Kaya, itong nagpasa ng mga papeles na ito kay Risa, gigil na gigil, bakit nga naman hindi in-include itong mga to? Hanggang sa nakarating na nga sa akin. At inilabas ko na. Yun ang istorya nun. Ngayon sa manifesto, ano ba yung manifesto na yun? Naandyan sa videos ko. Hanapin nyo na lang. At kung gusto nyo maintindihan bakit ako na-involve sa immigration, panoorin nyo na lang din ang part 1, part 2, part 3, part 4. Madami yan. Okay? Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi malinis si Risa. Ito, tung pagkakalabas ng manifesto na to, tandaan nyo, malaking bagay to, lalong-lalo na sa mga OFW. Total, panay na naman offload, tanimbala, kung ano-ano, di ba? Malaking bagay din to, lalong-lalo na sa mga human traffic na ipinapasok dito sa Pilipinas. Mas makokontrol, magiging strict, ganyan. Ewan ko na lang ha. Kasi sa pagkakaalam ko, madami din namang mga nasa posisyon sa immigration ang gusto talaga linisin ang mga kalat. Kaya lang, sa kanila kasi, sa iba kasi, pagka ikaw nakita ka nila, nakalaban ka at hindi sila magkakapera sa'yo, evicted ka. Ganon ang galawan sa loob ng immigration. Wag na tayo maglokohan. Alam naman natin yan. Kaya lang, alam niyo yun, mag-focus tayo sa malaking issue na patuloy na nangyayari hanggang ngayon. Oo. Kasi, ang dami-dami pa rin ang nakakapasok at nakakalabas ng bansa na
Hindi nyo nalalaman na illegal pala. Ganun yun. Tsaka yung sasabihin na tumakas na mga big boss, naniniwala kayong tumakas? No, huwag kayong maniwala. Diyos ko, money talks here. Ganun yun. Kaya isipin niyo ilang big boss ang pinatakas from here palabas ng Pilipinas. May isa pa nga yung big boss daw na Korean. From here in the Philippines, inescortan hanggang Hong Kong International Airport. And then, nag-CR lang daw, bye-bye na. Ganon! Samantalang si Alice Guo, hanggang dito sa loob ng kulungan o detention or facilities, inescortan. Kaya sasabihin ko sa inyo guys, huwag kayong basta-basta nagpapaniwala sa mga mainstream media na yan. Kasi iba yung tinatanim sa utak natin. Yun. Alam nyo, guys, hindi masyadong malaki ang ang pagkakaalam ko pagdating sa politika. Doon lang tayo sa totoong mga nangyayari. May lumabas na witness ngayon against kay Risa. Ngayon sasabihin niya, nakakasira ng pagkatao niya, nakakasira ng opisina niya, threat daw yon. Pabiktim ka, girl! Pero yung ginawa mo sa mga taong sinira mo yung buhay, ngaw-ngaw ka, ganyan, kumpas dito, kumpas doon, tapos index dito, index doon. Hindi namin ma-feel na totoo sinasabi mo. Bakit? Kasi scripted, binabasa mo. Maniniwala na sana ako kung wala akong alam doon sa manifesto eh. Kaya lang kasi, alam mo yun, ilang daan yun? 600 na foreigners na ang tatak is tourist visa lang. Sabihin na natin meron silang 30 days para magstay dito. Kailan pa yun? March 2022. Ano na ngayon? Nasaan na sila? Sa tingin mo ba lumabas sila ng bansa? Hindi. Kaya nga 'di ba lumobo daw ang tourist natin nitong mga nakakarantaon. Lumobo siya kasi ang mga pinapasok pogo. Ganun yun. Ngayon bumagsak na naman daw because of the security sa Philippines. No. Kasi naghigpit ngayon ang international airport dahil nga nabubutasan na sila. Ganun yun. Logic ba? Ganun. O kaya, mindset ba? Mindset. Ngayon. Yumi, paano ka nakakalabas ng bansa? Siguro namimili akong ticket. Guys, ito isang advice ko sa mga gustong mag-abroad para magbakasyon. Kasi yung iba ang sama-sama ng loob, bakit daw na-offload, ganon. Unang-una kasi establish nyo muna na talagang babalik kayo ng Pilipinas. Nakikita naman talaga yan ng mga immigration officer. Kung lalabas ka o babalik ka, walang lokohan dito. There is no joke. There's no joke. Alam mo bakit? Kasi meron Immigration Academy. Pinag-aaralan dyan. Okay, number 1, tingin pa lang sa tao kung babalik o hindi. Oo, nakikita agad yan. Pangalawa, kumpleto ba yung papeles mo? Alam mong magbabakasyon ka at first time mo, paano mo makukonvince ang isang immigration officer na ikaw ay babalik at talagang may pera ka lang para maggala at maglustay ng pera sa labas ng bansa? Ganun yun. Kaya, hindi nyo din naman maloloko ang immigration officer. Oo. Yun nga lang, hindi lang natin maintindihan yung mga tanimbala, yung mga kailangan dala pa yung mga diploma, yan. Hindi ko na maintindihan yung mga ganyang bagay. Pero, minsan din kasi, may mga, hindi natin masisisi din ang immigration officer kung bakit nag-offload sila. Kasi alam nila. Okay, alam nila kapag ang tao trustable na babalik ng Philippines. Ganun yun. So, ibig sabihin, trustable akong babalik ako ng Pilipinas. Ganun yun! Yumi, ikaw, ilang beses ka na bang nag-abroad? Ilang beses na ba ako nag-abroad? Sige, bigyan ko kayo ng idea. Sa loob ng 1 taon, minimum travel ko sa loob ng 1 taon, sabihin mo ng 6. Yan, 6. Binibigyan ko kayo ng information. Ngayon, sa 6 na yon, lahat ba successful? Yes. Kasi, paglabas mo ng Pilipinas,
meron kang makukuhang visa, bibigyan ka ng visa doon, kung ilang days ka lang mag-i-stay sa bansa nila, pag iyon, sinunod mo, possibly din naman talaga na may chance ka ulit makalabas ng bansa at makarating kung saan-saan. Kasi ibig lang sabihin, sumusunod ka doon sa vacation days na binigay sa'yo. Pero kung ikaw, lumagpas ka, walang masama kung lalagpas ka tapos magbabayad ka lang naman ng penalty. Kaya lang, record mo na yun. Guys, kung gusto nyo magbakasyon at mga first timer kayo, maximum 4 days, 3 nights. Yun lang munang ilabas nyo. Pinakamagandang puntahan, Hong Kong. Yun ang pinakamalapit. Medyo may kamahalan lang. At, isa pang advice ko sa mga first timer na gustong mag-abroad na solo traveler, huwag kayong agad-agad pupunta ng Malaysia. You know why? Kasi it's a red flag talaga. Kasi sa Malaysia, meron kasi doon mga white slavery kung tawagin sa immigration. Yan, sinasabi ko na sa inyo yung mga clue. White slavery means, yun yung mga darating doon, tapos yung pala, alam mo yun, nagbibenta ng puri, ganon. Kaya, red flag talaga ang Malaysia sa mga ganong bagay, lalo na sa Sabah, Malaysia. Yon. Pero hindi ko nilalahat ha. Iyon, may mga ganun lang na mga instances na tinitingnan. Hindi ko sinasabing agad-agad, ganon. Pero kung ikaw solo traveler at gusto mo talagang lumabas ng bansa, first timer, much better, pumunta ka muna ng Hong Kong, Thailand. Magparetohe ka muna. O kaya Indonesia. Yun lamang guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.